21.2 kilogram na chicken meat ang na-harvest mula sa aking free-range chickens. 18.2 kilograms na chicken meat ang ating na-harvest. Then syempre meron pa tayong chicken feet at saka yung lamang loob natin. Ilang linggo na consumption dito sa bahay, ako ang nagpo-provide. Mula sa aking mga alaga. Ang galing, di ba? Sarap sa pakiramdam at nakaka-proud. Samahan nyo kami sa usual na bayanihan at masaya na processing day. Tara! Okay, medyo maganda ang panahon ngayon at very timely. Kailangan na nating magkatay ng ating mga tandang. Sa ganoon, hindi na sila mag-consume further ng mga feeds. So malalaki naman na sila. Pwede nang katayin yan. Pwede nang i-process. Kaya yan yung gagawin natin ngayon. Kaya sinimulan kaagad naming ilagay ang mga manok sa mahiwagang planggana. Isa-isang hinuli. At dahil nahirapan kami, John Paul, pasok! Inyo at napakadaling nahuli pag nasa loob. Bali 13 manok na ito. Okay. Meron tayong 13 manok. Kinarga na namin sa tricycle. At sa bahay kasi tayo magpa-process para may flowing water. Mas mabilis. Nagkarga muna kami ng mga kawain panggatong. And then ang talyase. Ibinaba namin yan sa bahay. Nagprepare ako ng mga panggatong. Tinadtad ko ng maliliit para mas mabilis umapoy. Nagsimula na magpapoy si John Paul para sa pang-scald ng mga manok. Or should I say, magpausok. Kung ano-ano kasing inilalagay kaya umusok ng matindi. At ito na ang batalyon na magkukulis. Pag hindi pa naman napabilis ang processing natin. Timbangin natin yung manok kung anong timbang nung live weight. Para alam natin ang percentage natin mamaya. Ang tara natin para sa planggana ay 2 kilo. Unang batya. 12 kilos. Kalahati yung balahibo dyan. Kasi ito ay 16. So sa 13 heads meron tayong 28 kilograms na live weight. Tingnan natin mamaya kung ilan yung magiging net weight ng katay na. Nang kumulo na ang tubig, Kumukulo na tubig. Magkukulis na. hindi ko rin alam kung bakit ganun kami ka-excited. Okay din naman na masaya lang. Kanya-kanya na ng mga manok. Ako na ang naghiwa ng leeg ng mga manok. Sarili-sarili na lang nalublob sa mainit na tubig at magtatanggal ng balahibo. Tingnan nyo naman maghila ng balahibo para may mga galit. Busy na busy sila. Kasi yun, pinakamabilis. Nag-ano na. As usual, ako ang maglilinis ng mga manok. Nang biglang, ay sirit naman eh. For the record, hindi ko sinasadya yun. Kita nyo naman sa video, di ba? Di pa ako nakakaisa, ay sunod-sunod na sila nakatapos sa kanilang mga manok. Hala ka, tambak na ako. Kaya tinulungan na ako ni J-Man. Naawa na sa akin eh. Siya na maglilinis ng laman loob daw. Busy pa rin. Meron na lang tayong 4 na buhay. So nakapaglinis na tayo ng 2. Ang Kuya Bry, magluluto na siya ng pagkain ang panglahat. Kaya ibibigay na natin sa kanya itong lulutuin. Maya, timbangin natin kung ilan yan para ma-record natin sa ating net na harvest. Itinuloy lang namin ang processing. Maya-maya, tapos na daw magtadtad. Kaya titimbangin ko muna bago lutuin ito. At ang timbang? Meron tayong ito ay 2.5 kilo. 2.5 kilo para sa 2 manok lang. Not bad. Final push na tayo sa pagkukulis, last 3 na. At nang matapos na si John Paul ng kanya, tumulong na rin sa akin. Alright, natapos na namin lahat ng 13 manok. Yung laman loob na lang na pwedeng kainin, nililinis. Kaya naglinis na si John Paul ng mga ginamit. Kumustahin naman natin ang ating tanghalian. Ayos naman, paluto na. Mukhang masarap ah. At may dumating na merienda. May pamerienda si John Paul. Mag-ice cream muna tayo bago ang lahat.
libre daw na John Paul. Napansin ko palagi tayo may ice cream tuwing processing ah. Tama-tama ito at kailangan sumilong dahil medyo lumakas ang ulan. John Paul, salamat sa ice cream! Tinapos na namin ang mga linisin na lamang loob. Hinugasan ng ilang ulit ang mga karne. Kasabay ng huling hugas ko, diretso sinusupot ni John Paul ang mga karne. Final step na sa wakas. Pero bago natin timbangin, tinawag na ako para tikman ang ating tanghalian. Luto na kasi. Apakainit ba? Pero ayos na. Yummy na. Timbangan na. Ilagay lang natin yan lahat sa planggana. So meron tayong 18.2 kilograms na chicken meat ang ating na-harvest. Mula doon sa 28 kilograms na manok. So ibig sabihin, meron tayong 65% which is the average. 65% na meat. Then syempre meron pa tayong chicken feet. At saka yung lamang loob natin. So 3 kilo din yung ating laman loob at paa na masarap din mga adobo o prito. Masarap din yan. Ang total natin, 21.2 kg na mga karne ang na-harvest. Ilagay na natin sa freezer na makakain na tayo. Talagang gutom na sa dami ng ginawa. Para sa tanghalian, syempre ang adobo manok. May kimchi at may ice cream. Ice cream ulit? Why not, di ba? Pinagsaluhan lang namin yan. Kasama syempre si Jay. Ilang linggo o baka umabot pa ng buwan na consumption ito. Very nice, di ba? Yun lang. Peace.